Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga buto? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang apartment sa Makati na puno ng misteryo at takot. Isang freelance writer ang lumipat dito, ngunit sa kanyang pagdating nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ano nga ba ang lihim ng lumang aparador na ito at anong lagim ang naghihintay sa kanya? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang aparador ng lagim. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Marco at nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Nakatira ako sa Makati ngayon pero galing talaga kami sa probinsya ng Batangas. Napadpad ako dito sa Maynila dahil sa trabaho ko bilang isang freelance writer. Nung una, okay naman ang lahat. Pero nang lumipat ako sa isang murang apartment dito sa Makati, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ang apartment na aking tinutuluyan ay tila ba'y lumang-luma at puno ng mga alaala ng nakaraan. Ang mga pader ay may mga lumang pintura na nagbabalat at ang sahig ay may mga lamat na tila ba'y nagkukuwento ng mga nakalipas na panahon. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, napansin ko ang sira-sirang pinto ng aparador at ang hindi gumaganang mga electrical sockets. Hindi ko na ito pinansin. Iniisip na normal lang ito sa mga lumang paupahan. Kumusta na ang sinusulat mo? Tanong ng aking editor sa telepono. Medyo hirap pa rin ako makahanap ng inspirasyon, sagot ko habang inaayos ang aking mesa. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang kakaibang lamig ang biglang bumalot sa kwarto na para bang may ibang taong kasama ko. Pinilit kong hindi pansinin ang mga kakaibang pangyayari sa apartment, iniisip na marahil ay normal lang ito sa mga luma at murang paupahan. Ngunit sa likod ng aking isipan, may nararamdaman akong kakaiba. Dumalo ako sa isang pista sa barangay upang makakuha ng inspirasyon. Ang mga kalye ay puno ng makukulay na banderitas at ang mga tao ay masaya sa kanilang pagdiriwang. Habang naglalakad ako, nakilala ko si Mang Isko, isang matandang lokal na may babala tungkol sa aking apartment. Ingat ka dyan sa tinitirhan mo, aniya bago siya umalis. Bakit po? Tanong ko, ngunit nagmamadali siyang umalis na parang ayaw ng pag-usapan pa. Pagbalik ko sa apartment, natagpuan kong maayos na nakabalot ang aking mga gamit at may isang lumang typewriter sa loob ng aparador. Kinilabutan ako nang makatanggap ng isang mensahe sa aking computer na nagpapahiwatig ng isang banta mula sa hindi nakikitang presensya sa loob ng aking tinitirhan. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga patay na daga na nagmumula sa ilalim ng aking kama. Ang dilim ng gabi ay nagpalala ng aking takot. Sinilip ko ang ilalim ng kama at doon ko nakita ang mga bangkay ng mga daga na sinadyang ilagay doon. Sa aking pagbangon, ang amoy ng pagkabulok ay sumingaw sa buong kwarto. Pumunta ako sa banyo para maghilamos. Ngunit nang tignan ko ang salamin, may aninong dumaan sa likod ko. Ano ba itong nangyayari dito? Tanong ko sa sarili habang nanginginig ang aking mga kamay. Nagsimula akong magkaroon ng mga bangungot na parang totoo at mas marami pang nakakatakot na mensahe ang lumalabas sa aking computer. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang panaginip. Ang aking apartment ay nagiging isang buhay na bangungot at bawat sulok ay puno ng misteryo. Sa aking desperasyon, sinubukan kong humingi ng tulong sa mga pulis. Hindi po ba kayo naniniwala sa akin? Tanong ko sa kanila. May nangyayari sa apartment ko na hindi ko maipaliwanag. Pasensya na pero wala kaming makitang ebidensya, sagot ng isang pulis. Baka kailangan mo lang ng pahinga. Nagdesisyon akong magpalipas ng gabi sa isang hotel upang takasan ang mga kakaibang pangyayari. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, lagi akong bumabalik sa apartment sa Makati. Sinubukan kong mag-book ng iba pang hotel, ngunit lahat ay fully booked o may bigla ang problema.
Bumalik ako sa apartment na may kaba at napansin kong lumala ang mga kakaibang pangyayari. Bakit hindi ako makaalis dito? Tanong ko sa sarili habang nakatitig sa pinto ng aking apartment. Sinubukan kong tawagan ang aking mga kaibigan, ngunit walang sumasagot sa mga tawag ko. Ang pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ng kakayahang makipag-ugnayan sa iba para humingi ng tulong ay lalong nagpalala ng aking desperasyon. Isang gabi habang nagbabasa ako sa laptop ko, bigla kong napansin ang mga video na hindi ko maalala kung kailan ko pa na-record. Kinilabutan ako sa nakita ko. Ang mga video ay nagpapakita ng mga kakilakilabot na karanasan habang ako ay walang malay. Kitang-kita ko ang sarili ko na tila kontrolado ng isang hindi nakikitang puwersa, gumagawa ng mga bagay na hindi ko maalala. Hindi ito maaari, bulong ko sa sarili habang pinapanood ang mga video. Paano nangyari ito? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang takot ko ay umabot sa sukdulan nang marinig ko ang mga yabag na papalapit sa aking apartment. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng panginginig sa aking dibdib. Sa aking pag-asang may magliligtas sa akin, nakilala ko ang mga yabag na papalapit. Ang aking kaibigan na si Liza ay dumating, ngunit sa kanyang paglapit, napansin ko ang kakaibang anyo ni Liza. Liza, ikaw ba yan? Tanong ko habang lumalapit siya. Ngunit iba na ang anyo niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, para akong na-freeze sa takot. Makalipas ang ilang taon, isang ulat ng isang investigador ang nagbunyag ng malagim na kapalaran ko. Ayon sa ulat, ako ay dumanas ng matinding pisikal at psikolohikal na trauma. Natagpuan ang aking katawan sa loob ng apartment na tila bagay matagal ng patay. Ang mga detalye ng aking pagkamatay ay nanatiling palaisipan. Ang apartment ay muling nabakante, naghihintay ng susunod na biktima ng kanyang lagim. Tahimik na naghihintay ang mga pader, nag-aabang ng bagong kwentong isusulat sa kanilang mga lamat. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdala ng lagim sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, ang mga anino sa dilim ay maaaring may kwento rin. Paalam.